Gusto mo ng legit na chika? Ito na yun! Chika! Walang filter, walang edit. Chika! Hindi ito fake, hindi ito late. Chika ni Sisa! Lahat ng ganap sa showbiz pag-uusapan natin dito. May nag-break, may nagkabalikan. Tara at pag-usapan. Kung ano man ang chika, alam na ni Sisa. Ito ang Chika ni Sisa. Chika! Ni Sisa! We are number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin na radyo, sabihin mo Energy. Sa magandang hapon pa rin po Metro and Mega Manila. Ako po si Kapitana Sisa at eto pa rin ang Chika ni Sisa. Hello pa rin po sa lahat pa rin po ng mga nanonood via our digital platforms on Facebook, TikTok, and of course sa ating mga team replays on our YT channel on Energy FM 1067. Hello po sa mga panig ng Pilipinas at ng mundo. Hello Philippines and hello world. Ganon yun, diba? Kamusta naman kayo? Pero eto na, hindi na natin patatagalin pa dahil medyo ako curious din ako dito sa balitang ito, ano. Eto na ang ating pangalawang Chika! Nakakaloka. Bagamat ulitin ko na, uunahan ko na, ito po'y wala pa pong konfirmasyon na balita pa lamang po ito na medyo umiikot na. O, diba? Diyan sa Reliance. Charot, hindi. Diyan sa mga kung ano, sa Mandaluyong, hindi ba? Oo na, tumawid ng Ortigas, pag ganito, diba, na nakakaloka. Ito yung nadampot lang naman natin habang tayo yung naglalakad dyan sa kabahan ng Shaw Boulevard. At mapatapat tayo dyan sa sa may Mandaluyong banda. Kasi may chismosang kapitbahay na nagsabi na mukha daw yata na may usap-usapan ngayon na meron daw dalawang business tycoon ang medyo nag-uusap daw at nagpaplano. Hindi alam kung seryoso ito o hindi Kasi nagsimula daw ang biruan na ito ng sa katatapos po lamang na parang birthday celebration ni Manny V. Pangilinan na kung saan nga naman naging panauhing pandangal niya dito ang kanyang matagal lang kaibigan syempre sa business, 'di ba? Na si Ramon Ang na San Miguel Corporation. Tama ako, mali, 'di ba? Na nakakaloka. Kasi parang nagkaroon daw yata ng parang hindi ko alam kung may nagtanong, 'di ba? Nang kung may katotohanan nga ba na pinaplano nga daw mag-join force ang dalawang business tycoon na ito para bilhin nga ba? Pwede ito pa sinungalingan ng ABS-CBN at maging ng TV5. Pero nakakuha naman din tayo ng impormasyon patungkol dyan na wala nga daw pang katotohanan. Kasi parang nagsimula daw yan sa biru-biruan na kung totoo nga ba nang matanong si Mr. Ramon Ang na parang tipong kung may katotohanan nga ba na nagpaplano nga ba silang bilhin ang kaya i-acquire ang ABS-CBN. Ang naging tugon nito ay simpleng ngumiti lamang. Pero parang pagkakasabi daw yata is masaya siya at kumaga happy siya to work with MVP. O, diba? Sa mga ganon. Hindi naman direktang sinabi na oo, hindi rin sinabing hindi. So, biglang naghanging question. Kaya siguro doon nag-circulate yung medyo na chismis nga daw na nagpaplano. Pero, nang ma-corner naman daw ang president at CEO ng TV5 na si Mr. Guido Sabaliero daw. May nagtanong daw kasi direkta at tinanong daw ito. Sumagot naman daw si Mr. Zabaliero na wala naman daw siyang naririnig na ganong balita at usapin patungkol nga dito sa naging pahayag ng isang chismosang kapitbahay patungkol nga sa umiikot na balita na nagpaplano nga daw ang dalawang business tycoon na ito na mag-join force para nga i-acquire ang ABS-CBN. Diba? Talaga ba? Maski ako yung nabalitaan ko nga ito na parang, totoo ba? Parang, hindi pa ba, diba, okay yun na nagbibigay ng negosyo ang bawat isa? Diba? Kumbaga parang it's a win-win situation. Content provider ang ABS-CBN sa platform ng TV5, sa iba-iba man din na station, diba? Kumbaga nakakatulong sila sa ABS, nakakatulong din ang ABS sa kanilang mga respective networks tulad sa GMA, diba? Na kung ano man tulong na pwedeng magawa na kailangan pa bang i-acquire yung mga dapat na hindi naman na dapat, mga ganon.
'Di ba, na nakakaloka. Pero yun nga, as in talagang yun nga, ang ating nabalitaan ay wala naman daw pala itong katotohanan at maging mismo ang president na si Mr. Sabaliero ay pinabulaanan ng balitang ito. Yan ang pagkakasabi sa atin ng ating chismosang kapitbahay na nagsabi lang at nagbulong sa atin na yung tungkol sa usapin na ito. Kasi maski naman ako 'di ba? 'Di ba? Ordinaryong tao lang ako na hindi rin naman ako basta naniwala. 'Di ba? Na talaga ba? May ganun ba? Parang wala naman. Mukha namang happy na sila sa mga negosyo nila. 'Di ba? Mukha namang happy naman na din si Mr. Ramon Ang, 'di ba? Sa mga bagay na gusto niyang kumbaga parang gawin sa kanyang buhay at kanyang misyon. 'Di ba? Hayaan na lang natin yung iba ang magpatakbo ng mga negosyo. Pwede siguro silang humalili. Hindi naman humalili, gumabay, maging alay, ganon, tulong, 'di ba? Para nang sa gayon ay yumabong pa ang isang negosyo. Total, hindi naman siguro nila isinasara yung kanilang mga pintuan to collaboration, 'di ba? Para sa mga business opportunities na ikauunlad ng bawat isa. Dapat ganyan. 'Di ba? Sabi ni Jeff Tada, bilhin na nila habang may oras pa at hindi pa parang sasarakan ng puting telon si Kapitana Sisa. Oo, dahil OT na. Speaking, ayan kaagad, may puti na kaagad. May white shade agad sa harapan ko, hindi ba? Pero yun nga, di ba? Tabayanan na lang po natin na mag-antay tayo ng mga official statement galing sa TV5 kay Mr. Ramon Ang sa San Miguel Corporation and of course, di ba, sa pamunuan ng ABS-CBN kasi parang wala naman din ako naririnig na ganito, di ba? So malalaman natin yan doon po sa mga gustong mag-clarify ng balitang ito ay bukas po ang aming himpilan ng ating programa para sa klarifikasyon at paglilinaw na din ito para sa madlang people. Diba? Na nakakaloka. Anyways, bukas po magkarinig magkapanooran naman tayo para sa isang umatigbong tsikahan na dala-dala ng napakagandang bakla. Ako po si Kapitana Sisa at ito pa rin ang Chika ni Sisa. Woo! At tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy.